Hello, COP! I'm Brother Bobot Blasenyo, Go Group leader and also a CS member of South Campus and also a business owner. I'm Sister Mick Blasenyo, Home Connect leader and also business owner. So na-meet ko siya nung college kami. So we've been 8 years naging boyfriend-girlfriend, and then after that, na January 9, 1993, doon kami kinasal sa Christian Church in Cebu City. Ang work ko kasi parang military. Kung saan yung projects, doon ako ipapadala. So, na-sent out ako sa company ko sa Davao. That time nung kinaga-church kami sa COP Davao, 1995. So, nung nasa Davao kami, napadala ko sa isang project sa Batangas naman. That was 1998. Pero yung family ko, naiwan sa Davao. Doon namin pinag-pray ng wife ko na kailangan hindi tayo palipat-lipat ng assignment. So we prayed, in-answered naman niya na makahanap ako ng company dito sa Manila as Deputy Project Manager. Nung nagpunta na kami dito sa Manila, so with all the expectations na double yung salary, yung company niya na pinuntahan namin dito is kinuha yung 40% ng kanyang salary thinking that was an allowance. Pero tax shield yun na napalitan ng resibo. Since nagre-rent kami ng apartment, yung mga bata nasa private schools, so gipit na talaga kami. Expected na yung credit card magbaballoon until na kinukulit ka na, tatawagan ka na with threat. Umiyak na lang ako. Ang pinapakasakit pa doon, yung sasabihin na ng anak mo na, mahirap na ba tayo ma? So it was so painful being parents na ganyan di ka na makaprovide ng mga gusto nila. One time na napansin ko na yung tithes still the same. So sabi ko sa kanya, yung tithes, di ba less 40% na tayo? At ganun pa rin yung bibigay natin. Ang sagot niya, hindi, ganun pa rin. Buo pa rin natin ibigay. Believing na ang balik ni Lord, sobra pa nito nawawala sa akin. So nag-decide na siya na mag-migrate kami sa Canada. That time, my heart was heavy. It's until na sabi ko sa kanya, pray muna natin yung will ni Lord sa buhay natin. So nung one Sunday, nag-preach si Pastor Samral about migration. Yung you don't fake your documents. Guilty ako doon dahil yung show money namin, hindi talaga sa amin. So parang sort of fake documents. Sabi ko nga sa kanya, double yung pagtatrabaho at be patient. Kung anong expectation natin na mangyari natin sa Canada, gagawin din ni Lord sa atin dito sa Pilipinas. So lagi kong inaano sa kanya na ito nangyari sa atin ngayon, temporary lang to. Alam natin na nagtatights tayo, nag-o-offering tayo. Andyan talaga yung promise ni Lord. So ito yung sagot namin na employed ako sa isang company na yung rate ko na dati na nabawasan ng 40%, naging times 2 pa siya until such time na si Sister Mick nakapag-business din siya, ka-construction namin doon. Nag-cater ng 400 persons at its peak. For 12 years din na nagkakantin kami. Kaya nakapag kami, invest kami ng bahay, kotse, yung transportation business namin, yung mga taxi. Since diversify namin yung assets namin, nag-invest kami ng mga ganon, so nakabili din kami ng farm lot namin sa Misamis Occidental. Lahat yan ay galing kay Lord. During sa remain, prayer namin as a couple is yung magkaroon talaga kami ng sarili naming business. Noong 2016, nag-resign ako. So, binigay sa akin yung resigning fee. So, malaking tulong yun to start a business. After that, yung isang kasama ko sa dati kong company, he offered me ng trabaho. Medyo lang kasi ang prayer namin talaga is business. Bakit maglan naman tayo dun sa maging employment? Dahil nga, kailangan namin ng masustain yung mga namin pangailangan. So I grabbed the offer. Hindi mo lang ma-imagine na may purpose pala si God, bakit napunta siya doon sa employment. So nangyayari noon, pandemic, so wala. Tapos yung business namin affected din because of the goodness ng Panginoon. Yung company ko na pinasukan ko, so lang bawas sa sahod, tunipon lang namin yung tithes and offering namin. Saka yung remain, hindi namin binawasan. Ginagdagan pa namin yung namin sa Panginoon. During the course dun sa trabaho ko, yung isang installer namin, nagkwento siya sa mga problem niya sa isang installer niya. So I offer myself. Sabi ko, meron akong company. So nagkakaroon kami ng project, 5-star hotel sa Clark. And then next namin na project, ito yung
North-South Commuters Railways. Malaki yun na projects na yan. Ito yung train station from Manila to Clark, which is every week kailangan masustain namin yung payroll. Okay pa yung nasa 20 mga tao, 50 ka tao. Nung dumating na doon sa week, nasa 100 to 128. So, nasa 900,000 yung payroll namin per week. Nag-start kami ng November 2022. December, January, wala kaming billing na receipt. We hold on to the promises ng Panginoon. Pinag-pray namin. In short, na-meet namin yon hanggang naka-recover kami. At never kami nag-miss ng sahod sa mga tao. Grabe, we were not prepared but God made it possible. So ito si Sister Meg, ang gusto niya yung mag-investa na talagang kumikita. Meron siyang nakita na A penthouse, condo unit with parking at may renter pa. At aside from that, since more than 2 years yung business namin ditong nagre-remain kami, i-bless pa rin kami ni God ng Navarra. Another part din pala, kahit hindi kami natuloy sa Canada, nakapunta kami ng Canada. Hindi lang isang beses, kundi 2 beses pa, naka-side trip pa ng USA with the whole family. At saka yung sa credit card namin, ayan, fully paid na. Prosperity for me, hindi lang talaga sa mga material na blessings, kundi yung buo ang family na nakakilala sa Panginoon. Bonus na yan sa His goodness and faithfulness sa amin. COP, we encourage you to participate, to remain. Kasi kung nagawa man yan sa amin, gagawin din ni Lord sa inyo yan. Just hold on to His promises. Kahit dumaan man tayo sa mga Nilutis. challenges in life, more tayo maging faithful kay God. Dahil sa remain na nag-participate kami, yung prayers namin na hinihingi kay Lord, talagang binigyan niya sa amin kung hindi lang 1 o 2, higit pa. If God did it for us, He can do it for you.